susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hindi kumakatawan sa Royal Cable TV6. Anumang opinyon ng mga kumakatawan sa programang ito ay sarili nilang pananaw at opinyon. Patnubay ng magulang sa mga kabataan ay kailangan. May kakayanan ba Ang aspirante mo? Kilalanin natin siya. Isang mapagpalang gabi sa ating mga kababayan sa lawigan ng Laguna, lalong-lalo na sa siyudad ng Cabuyao. Muli tayo po ay narito sa ating pang-8 episode sa ating programa na ating pinamagatang May Kakayanan Ba ang Aspirante Mo? Muli, ito po ang inyong host sa gabing ito, si Dean Charlie Labinya. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Samahan ng mga Makabayang Cabuyeños. Ito po ay isang non-government organizations, apolitical, non-sectarian, ang tanging layunin ay linangin at itaas ang moral conscience ng ating mga mamamayan sa Cabuyao, lalo-lalo na ang ating mga registered voters upang sila ay makapili ng tama sapagkat tayo po ay naniniwala na ang tunay na pagbabago sa ating gobyerno ay magsisimula sa ating tamang pagboto. Ngayong gabi, ang aking pong mga kasama sa oras na ito, ang treasurer ng Samakan na hirap magbilang ng ating pondo sa dami ng binibilang niya. Yan po, siya po ay very committed at lagi po siyang present sa lahat ng ating gawain. Siya na rin po ang magpapakilala sa ating panauhin ngayong gabi. Siya po ay walang iba kundi si Miss Ara Chan. Magandang gabi din. Magandang gabi rin sa ating mga kasama na nagsadya dito sa session hall ng Sangguniang Pangungsod ng Cabuyao. At syempre, sa ating mahigit 2,300 active FB members ng Samahan ng Makabayang Cabuyeños. Kung tutuusin o kahit hindi tuusin, ay kilala na natin siya sa lahat ng mga taga-Cabuyao. Ang ating pong panauhin ngayon ay ipinanganak sa Barangay Pulo, Cabuyao City, Laguna. Nagtapos po siya ng kanyang primary education sa Mary Help of Christian School, Canlubang, Calamba noong 1980. Sa Litran, Calamba po naman siya nagtapos ng kanyang high school education noong 1984. Nagtapos naman siya ng kursong AB Economics noong 1986 hanggang 1990 sa Far Eastern University. Siya po ay unang nahalal ng Municipal Councilor noong 2001 as First Councilor. Pagkatapos po ay 2 beses po siyang na-re-elect noong 2004 at 2007. Muli, siyang nagbalik noong 2013 election at sa ngayon ay isa sa 10 incumbent city councilor. Sa kasalukuyan, siya po ang chairman ng Golden Hand Manpower Services Cooperative sa Barangay Sala City, Cabuyao City, Laguna. Ang kanya pong ama ay si former Municipal Mayor Proceso Etok Aguilio at ang kanyang ina naman ay si former Municipal Mayor Nila Aguilio. Siya po ay kasal kay Mary Rose A. Aguilio at piniyayaan ng 3 anak, sina Lorenzo Riel, Joaquin Carlos at Julio Basil. Mga kasama ka, ating pong i-welcome si Konsehal Sunny A. Aguilio. Maraming salamat po, Ma'am Ara. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang buhay po. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat po ako sa inyo pong organisasyon, Samahang Makabayang Cabuyeños, sapagkat sa programa niyo pong ito ay isa po itong magandang oportunidad, pagkakataon, lalo na sa aming mga aspirante, mga naghahangad na manungkulan sa ating lusod ng Cabuyao,
na kami po yung makapagpakilala. Ganun din, pasalamat din po sa ating mga taong bayan sapagkat nagkakaroon din po sila ng pagkakataon upang kilatisin po nila, kilalanin mabuti yung mga nagnanais na manungkulan sa lungsod ng Kabuyao. Kaya ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Bago po ako patuloy po ay nais ko sana ipakilala po yung aking pamilya po. Nandito po, ayun po yung aking po may bahay, si Rose. Kagaya po ng sinabi kanina po, 3 po yung anak ko po, panay lalaki. Yung eldest ko po, si Renzo, second year college na po siya sa UP Diliman. Yung pangalawa po, si Troy, third year high school. At yung aking kamukha po, nagagalit po yan pagka sinasabi ko kamukha po. Grade 6 po, sa Lasal po yung dalawa. Ako po nga ay kinakilala nga po na anak po ni dati pong Mayor Nila at saka Eto Magilio. Pangalawa po ako sa panganay sa aming magkakapatid. Wawala lang naman po kami magkakapatid po. So, yun lamang po. Game na po, sir. Salamat, konsehal. Bago po tayo magsimula, i-acknowledge po natin ang presence ng dalawa nating incumbent city councilor, si Councilor Ting Alimagno. Magandang gabi, sir. At siyempre, si Konsehal Tuti Karingan. Salamat, tinuruan mo akong mag-senyas kanina. Okay, Konsehal, simulan na natin ang tanong para maliwanag sa ating mga nanonood. Bagamat kami ay may alam na kung ano ang posisyon na inyong tatakbuhan, pero para sa mga nanonood na ngayon lamang maririnig o hindi updated sa ating political affairs sa Kabuyao, Laguna, ang una pong tanong, Konsehal, ano ba ang posisyon na inyong tatakbuhan sa 2016 local and national elections? Vice Mayor po. Aspirante po ako bilang sa Vice Mayor ng Luzon ng Kabuyao. Vice Mayor, so saan po kayo kagrupo or kapartido? Sumali po ako sa organisasyon o sa partido na pinamumuluhan po ni Sir July Alcasabas. Ang isang ordinaryong tanong ng mga mamamayan, kayong anim ay solid. Ang isang pag nakikipag-usap kami sa mga ordinaryong mamamayan, ay bakit nagkaganon? Kasama naman nila yung isang aspiranteng mayor, sabay kumain. Eh bakit kaya biglang ang napili nilang samahan ay si Mr. July Alcasabas? Kumbaga, simple stated, ano po ang nakita nyo sa pagkatao ni Mr. July Alcasabas na sa kabila ng lahat, eh siya po ang inyong piniling samahan ngayong 2016? Opo nga, kaming anin po, tawagin niya po, 6 mastermind niya po doon. Gawa po kasi ni Gonzalo Tuti, siya po yung bumalis po ng 6-sided mind. Nagkataon, 6 naman po kami nanalo sa partido namin noong nakarang election po, 2013. Yung bawat isa sa amin po, may mga ambition din po, sariling ambition na tumakbo po. Mayroong vice mayor, konsehal lamang po, mayroong mayor po. Kami po, yung pinili ko po bilang vice mayor po, hindi naman po naging madali po para sa amin po. Una-una, kinuusap ko po yung aking pamilya, ito po yung aking asawa, aking po mga kapatid, lalo na yung aking mga magulang, kung ano po yung magiging future po ng mga agilyo sa politika dito sa Kabuyao. Una po namin na pagdesisyonan si Christian po, baka may magtatanong kung tatakbo po siya. Hindi na po siya tatakbo po siya sa susunod po. Isa po yung sa naging desisyon namin po. At yung aking pong nanay, si Mayor Nila, nagbabalak din po siya tumakbo sa noong una. Pero sa aming pag-uusap, ay hindi dinesisyon na yun po namin na hindi na po siya tumakbo. At sa mga agilyo po, ako na lang po yung decision na natatakbo po sa susunod. So, pagkatapos po noon ay sumali po ang pamilya Agilio sa organisasyon sa partido na pinangungunahan nga po ni Sir July Alcasabas. At nagkaroon po ng convention na kung saan isa po akong aspirante bilang Vice Mayor at nagkaroon po ng botohan at pinalad naman po na ako po yung mapili ng partido bilang standard bearer ng Vice Mayor po ng partido. Sumali po kami sa organisasyon po ni Sir July Alcasabas sapagkat naniniwala po kami sa kanyang kakayanan. Sapagkat naniniwala po kami na ang kailangan po ng Kabuyao ngayon ay isang ama
tama po, ama na makapagkalinga po sa kanyang mga anak. Yung isang ama na tutulungan po ang kanyang mamamayan na handa pong tumulong sa mga mahirap, lalo na sa may mga sakit po. Nakakitaan po namin si Sir July ng matibay na disposisyon na hindi po siya kayang diktahan ng kung sino man. Sapagkat naniniwala po kami kay Sir July nakita po namin siya pinaniniwala sa tama, maayos, makatwiran at makaranasang panunungkulan para sa mundo ng Kabuyaw. Kung kaya po kami po sumama po sa kay Sir July at sa class. Maliwanag po yung kasagutan, kumbaga mutual, no? Pinili niya at siya rin ay pinili ng grupo bilang standard bearer na sa posisyon ng Vice Mayor. Sige, pagbigyan naman natin si Ana sa kanyang pangalawang. Kasihan, isa po sa aming gabay sa pagboto na ibahagi sa mga members ng Sabaka ay performance-based o kakayanan base sa kanilang huling katungkulan. Bilang isang konsihal, alam po namin na marami na kayong nagawang mga ordinansa o resolusyon. Maaari ho ba ninyong ibahagi sa ating mga manunood? In the interest of time, mga tatlong ordinansa o resolusyon na inyong inakda as primary author. Okay po. Yung mga naalala ko po, nung unang termino ko po, ang una ko pong pinag-aralan na may pasabi ng isang ordinansa ay yung pag-organize po na magkaroon po tayo ng sariling water district sa Kabuyaw. Kasi noong mga panahon na yun, ang nag-ooperate po ng ating NAWASA ay yung probinsya. Ang nasusuplayan po ng NAWASA noon ay yung 6 na barangay lamang po, mula Yugan, Sala, Barangay 1, 2, 3, at saka hanggang Biga lamang po. Yun ang po nasusuplayan ng ating NAWASA noon. So, napag-isipan ko po ng yung lingkod, bakit hindi po tayo magkaroon ng sariling water district? Hindi po naging madali po ito para may pasaport. Dumaan po ito sa free reading principle, nagkaroon po kami ng deliberasyon. At naging maganda naman po tugon ng buong kapulungan noon. Wala po tumutol. Kaya po ito yung naging sanggalap ng ordinansa. Yung tinatawag po natin Kabuyaw Water District, yun po yun. Ang layunin po ng ordinansang ito ay masuplayan po ang buong bayan ng Kabuyaw ng malinis at mas mababang singil po sa tubig po. Yun po yung isang ordinansa po na naalala ko po na naipasa ko po. Pangalawa po, bilang ako po ay naging chairman ng appropriation o lupo ng Laang Guguli noong mga panahong 2001 hanggang 2007, ang naiapag po naman na ordinansa para nasa gano'n ay tumaas po yung income ng Kabuyaw ay yung naipasa ko pong Supplemental Tax Ordinance or Supplemental Tax Code. Ano po? Dito, nilalayo naman po ng ordinansa to, hindi po para maapektuhan yung maliliit po nating mga businessman. Nakatuon po ito sa malalaking kumpanya. Kapag yung mga finished products po natin, mga finished products na hindi po dito ginagawa sa Kabuyaw, sa ibang bayan po, sinusupply po nila dito sa Kabuyaw. So they're doing business po dito sa ating sa Kabuyaw. Kailangan magbayad po sila ng tax. Halimbawa, bigyan ko po ng example, yung mga gasolina, langis, hindi po naman dito ginagawa sa Kabuyaw yun ano po. Pero yung malaking kumpanya, nagsusupply sila dito sa mga gas station natin. Gumagawa sila ng transactions po dito. Kinakailangan po magbayad sila ng tax. Nagaya pa ng mga electricity, kaya ng Meralco, pwede rin po. Kaya kayo po, pag nagbabayad ng kuryente po, yung ating City Hall, ating pamahalaan, binabawasan po nila ng 2%. Nagbabayad po rin ng tax yung ating Meralco. So, sir, pwede mo kayo bigyan ng cover to, yung aking ordinansa. Pwede nyo pong i-post po sa inyong FB account para karagdag information sa ating mga mamamayan para malaman po nila yung nakapaloob na mga layunin po ng ordinansa ito po. So, yun po yung isa pong ordinansa na naipasa ko na sa tingin ko yung nakapagdagdag po ng income po sa Kabuyaw. Napatupad po ito 2007 po. Nabanggit ko nga po yung sa Meralco. Nung mga panahon po kasi nung unang termino ko po, yung kung makikita po natin yung daong poblasyon tumarinig sa hospital po natin mula sa Riles hanggang doon po sa fishing port. Madilim po yun, mga panahon na yun. May naalala po akong nag-project po doon, yung congressman po natin that time po. Naglagay po siya ng street lights. Kaya lang, hindi po matibay yun eh. Nasira po agad ng mga ilaw. Tapos yung mga bakal nawala.
So bakit hindi po tayo maglagay na lang ng poste ng Meralco at saka yung ilaw? Kasi dati po yun, wala pa po yung poste ng Meralco yun. Nagpunta pa ako mismo sa Meralco at kinausap ko po sila bago po imangkahi dito po sa Sangguniang na mapalagyan ng poste at ilaw po. Kaya nagliwanag po yung daan na yan mula sa release po hanggang sa fishing port. Kung masipag-sipag po kayo magbilang, 42 na poste po yan. At yung, kung masisira po yung ilaw na yun, yung maintenance, hindi po sagot ng munisipyo. Maintenance pa, ang mag-maintain po doon, yung Meralco po. So, yun po. At saka sir, ma'am, pwede pong magdagdag po. Meron pong isang naalala pong resolution na naipasa po noon. Kasi po yung ating hospital pa nasa bayan. Tapos meron po tayong RHU 2 sa Pulo, RHU 1 dito. Sa baybaying lawan ng Laguna po natin, wala po tayo dyan parang clinic po. So yun po yung isa po minungkahi na magkaroon po tayo ng satellite clinic dito po sa Baybay. Yung nandun po sa tabi ng Gulod Elementary School. Yung parang clinic doon. Yun po yung isang naipasa pong resolution. Maraming pong salamat, Mr. Sani, sa mga inyong inakdang mga ordinansa at resolusyon sa ating lungsod na kung saan ay nakinabang ang ating mga kababayan. Ang susunod kong katanungan ay galing doon sa sinabi ni Konsihal Dr. Benjamin Del Rosario na minsan sa kanyang karanasan, dahil siya ay Doctor of Medicine, hiniling niya na ang maging chairmanship niyang committee ay natural yung health. Dahil nga naman siya ay doktor. Normal lang yun. Pero nalungkot po ako doon sa ikinuwento niya na bagamat hindi ito nga yung batch ng Sangguniang na ang naibigay sa kanya ay agriculture. Kung natatandaan ng ating mga sumubaybay sa programang guest natin noon, si Doc Benji, nung ako'y nanonood doon, talaga ako'y nalungkot. Mantakid mo, ikaw ay Doctor of Medicine, nag-aral ka ng ilang taon, may expertise ka sa health. Pagkatapos ang ibibigay, agriculture. Although I'm aware it is a political exercise, pero tabi-tabi po doon sa kung sino man ang miyembro ng Sangguniang Bayan o Panglungsod noon, sa aking palagay, you committed a grave abuse of discretion. Doctor of Medicine, pagkatapos agriculture, kahit sinong ordinaryong tao na kahit hindi matalino, basta normal, masyadong mali yata po yun. Ngayon, Konsihal, kung sakaling kayo ay maging Vice Mayor, una siguro ikuwento nyo sa amin nga kung ba't ba nagkakagano, kasi hindi naman kami naging konsihal Kumbaga, iba yung nangyayari sa tunay Kumbaga, iba yung karakasang personal. Kung ba't ba nangyayari yun? Pangalawa, siyempre, pag Vice Mayor, may leadership ka dapat sa Sangguniang Panglungsod. So, paano po kaya natin maiiwasan yung ganong grave abuse of discretion ng pagboto? Alam namin na botohan yun, pero pag bumoto naman tayo siguro, dapat ipaliwanag naman natin. At siguro, sasanayin ng mga nanonood sa atin ngayon na ang Doctor of Medicine dapat sa health at hindi sa agriculture. Kung may mga kababayan ng taga San Isidro magsasaka talaga at natupad ang pangarap ng Samaka na kahit mahirap ay nananalo sa eleksyon, siguro daman niya ang pag-iisip ng sektor ng agrikultura. So yun po, Konsihal, paano po natin, una, ba't nangyayari yun yung nakaraan? Pangalawa, kung sakaling kayo ang Vice Mayor, paano natin maiiwasan yung ganitong sitwasyon? Okay po. Nangyayari po yun. Diretso po sasabihin, politika po. Kapag mas marami po yung nananong konsihal sa kabilang partido at magkakaroon po ng botohan pagdating sa committees, nilalagay po namin yung end bank Pag-uusapan, mag-a-assign po ng isang chairman at 2 member. Sila po yung tatlo pong yun na mag-aaral para magbigyan ng committee ang bawat isa. Kalimitan, pagka yung majority sa kabilang partido, yung tatlong yun, kalimitan sa kanila po, sa partidong yun. So sila sasagawa ng pag-aaral, i-assign po nila isa-isa. Siyempre, kukuhanin po yung mga committee magaganda.
So, practical po tayo, totoo po yun. Sa politika po yun, kaya po nangyayari yun. Ngayon, yung pangalawang tanong niyo po, ang pinakamaganda niya, respeto na lang po. Respeto. Kung doktor ka, respeto natin. Ito yung may kakayanan na mamuno para sa health. Bigyan po natin siya ng respeto. At bilang vice mayor naman po, siyempre, pagdating sa tayo nanalo na, kung lamang kayo sa partido, mag-usap-usap muna tayo lahat. Alisin natin ang politika. Minsan lang yung pagkakataon na tayo manungkulan sa lungsod ng Kabuyaw. Huwag natin itong pabayaan. Ano po? Utang natin to sa ating mga mamamayan. Dapat ibigay lang natin, suklayan natin yung tiwalang ibinigay niya sa atin. Huwag sana mawawala. Huwag yung balang araw, pagtanda natin, baka isipin natin, sayang, bakit nung ako'y nanungkulan, pinagkatiwalaan ng ating mamamayan, hindi ko pa pinag-usayan. Unahan na po natin yung pagsisisi. Pag-usapan po natin, bigyan natin respeto, minsan lang tayo manungkulan, ibigay natin yung ating nakakaya para sa bayan. Follow-up question lang ako kasi yan. Pag pa ho ganon, yes or no lang po ba yun? Wala bang, katulad nung napanood natin sa impeachment, pag bumoto si Senator ng guilty or not guilty, bago niya sabihin ang kanyang verdict, binibigyan niya ng tamang eksplanasyon, pananaw. Doon ho ba sa ganon? Walang ganon, basta... Meron po. Kasi imumungkahin muna po ng isang konsehelyo, ng chairman, nung nag-aaral po sa committee, imumungkahin niya, ito po yung aking proposal ng mga chairman at members ng committee. So yung imumungkahin niya na maging chairman ng committee sa health ay si ganito. At tututol, yung isang kasamahan. Sasabihin ng presiding officer, ano ang dahilan sa iyong pagtutol? Magpapaliwanag po siya. Hindi po ba siya natutuhan? Ano po yun? So, karagdagang kalaman po sa ating mga nanonood. Lalo na dun sa mga baguhang aspirante na gustong maging konsehal. Konsihal, totoo po ba na inalok kayo ni Mayor Jun Jimenez na maging Vice Mayor ni Konsihal Pocoy Jimenez? Hindi po naman direct kay Mayor Jun Jimenez. Ikaw kayo. So, ibig sabihin, totoo. Ako. Kasi related to doon sa isang tanong ng ating editing member. Kanina lang umaga kaya hindi ko talaga nailagay sa ating pinaghandaan. Ang sabi niya doon, ng kanyang comment, na mas magandang mag-respond kayo, kapit daw kayo sa patalim. Yun ang kanyang term, kapit sa patalim. Kaya daw kayo ay sumagpit kay parang ang term niya, kapit kayo sa patalim, sumapi daw kayo dun sa mapera. Dahil daw, yun ang comment niya. Ano pong inyong, hindi ko na po kinuha yung pangalan dahil kami na ay nagmamadali ako. Sana nga po maganda yung nalaman po yung pangalan. Kasi po, pwedeng, ano po yun, chismis po ba yan, sir? Catherine Entredicio po. Sabi niya, tanda nila yung pangalan kasi Catherine Entredicio. yung Catherine Entredicio. Saan po mismo kaya nang galing yun o chismis na po? Siguro, sabihin natin na kung may nagsasalita man ng gano'n ay hindi nila lubos na kilala yung aming pamilya. Kilalanin muna natin yung tao bago tayo mag-usga. Ano po? Sa tingin naman, di po kasiraan yung ikaw ay isang maging mahirap na tao. Siguro kung ako'y sumama din sa mabawa sa partido nila Jimenez, sa partido ni Don Jaime, sa partido ni July, kahit sino to, mayaman lahat yun eh. Pwede sabihin sa akin, ba't sumama ako sa isa? Sasabihin, ba't ako sumama to? Ano po? Kami pong Agilio, sinanay ko po, nakita niyo si Mayora, lumalaban po kami kahit wala po. Pero, So, yun po, narinig po natin na ang sama ka po ng ating layunin
ang pangarap natin ay manalo na walang pera. Na hindi maraming pera. Kasi yun talaga ang pangarap natin. Kaya nga tayo ay may ganitong programa. Ang gusto talaga natin tulungan dito, yung mga baguhang aspirante. Kaya nagtataka ako, yung mga baguhang aspirante, eh sila pa yung mahirap na umilahin. Eh kung tutuusin, eh ito ay para sa kanila talaga. Dahil ang pangarap natin, yung magaling, yung marunong, na kahit hindi maraming pera, ay magkaroon ng pagkakataong maglingkod sa ating pamahalaan. At kung atin pong i-analyze yung sagot ni Consel Sani, sinabi niya na talagang siya inalok. So, ibig sabihin, may choices siya. Eh, pag natin in-interpret yung kapit sa patalim, yun po ay nagko-connote ng isang sitwasyon na wala kang choice. Intindihan nyo, kaya kapit sa patalim eh. Eh, siya may choices. At sabi nga niya, pag ito pinili mo, ay mapera yan, kapit sa patalim. Parang yung tanong ay wala kang gagawin dami pidong, kumbaga. So sana maging matalino yung ating mga nakikinig dun sa kasagutan po ni Consel Sani. Konsihal, ang susunod po katanungan ay mula kay Mr. Ronald Laranga Casada. Sabi po niya, Consihal Sani, sa inyo pong pagkakaalam, ano na po ang nangyari sa mga original na may pwesto sa original na palengke? Sila rin po ba ang nakapwesto sa kasalukuyang Kabuyaw Regal Plaza? Salamat. Kung ginagawa ko yung palengke, yan po yun ng 2010 to 2013. Ano po? Yung mga panahon na yun, hindi po ako kasi doon eh. Pero ngayon, sa tingin ko naman po yung mga dating member ng public market natin, yung nasa Elsol po ngayon, yung iba nandoon, yung iba nakapalit naman po sa Kabuyaw Little Plaza. Ito yung pinamumunuan ni Sir Monching. Ang makikita ko naman po, yung choices din po nila, kung hindi magbi-business sa palengke, titingnan mo rin kung kikita ka o hindi. Yung bago natin palengke, mas mahal po, hindi harap mas mahal po talaga upa kumpara doon sa luma. Kasi nung luma, sa tingin ko po, isang peso po na, wala pa pong 1,000 doon eh. Wala pang 500 data. Pero ngayon, nasa 4,000, gano'n. 3,000. So talagang yung iba ay nahihirapan na bumalik sa Kabuyaw Little Plaza. Kaya yung iba, yung mga dati po, na member noon na hindi nakabalik, siguro ay kulang po sila sa puhunan. So, bali po yung upa, kumbaga. Ako, yun nga po isang pinag-aaralan ko rin po na sa palengke po natin, yung galing lang po yan sa iba, nangungutang malalaki interest para makapag-business po yan. So isa po yung sa pinag-aaralan din po ng iling ko na ba't hindi natin pautangin yung mga, ibigay natin ang puhunan, yung mga ibang negosyo po yan. Madali naman pong gawin po yan kung gugustuhin naman po. Akin po ang susunod na katanungan ay galing muli sa ating mga FB members. Ito po ay galing kay Miss Ivy Rimas ng Pulo. So ito po ay yung galing sa barangay kung saan kayo isinilang. So ang tanong niya ay, Konsehal, ano po ba ang pinagkaiba ng duties and responsibilities ng isang city councilor sa isang city vice mayor? Okay yan. Ang sangguniang panglusod po, ito po yung legislative body po ito eh. At sasagawa po ng batas yung vice mayor at saka mga konsehal. Sa tingin ko po, ang pagkakaiba po nito, yung vice mayor po, siya po yung nagsiserve as presiding officer sa isang pagpupulong. Kagaya po ngayon, si Sir D, siya po yung presiding officer para sa gano'n maging maayos ang daloy ng takbo ng pagpupulong. Hindi mo po maliligaw ang Vice Mayor, may sinusunod po tayo mga parliamentary procedures tungkol po sa session. Pag himay-himay, kinakailangan po may nangungulo, tawagin minsan, Mr. Chairman, nasa gano'n, yung mga magsasalita po, hindi po sabay-sabay, hindi po magkakagulo. May order po, magpe-preside siya accordingly, in a proper way po. Sa konsihal, sila po yung nagmumungkahi po ng mga batas.
magbobotohan po sila pag may tumutol. The only time na pwede bumoto ang Vice Mayor, may pagka nagkaroon ng tabla. Tabla po, tie. Ano po, bago may nagmungkahi po, may tumutol po, magkakaroon po tayong division of the house o hatian ng mesa. Pag nagtabla po dyan sa baba, that's the only time na po na pwede bumoto po ang Vice Mayor. So, at kung gusto mo kayo deliberate po ng Vice Mayor, madali naman din po yun, i-relinquish niya po yung post niya, alis po siya dito, at gusto niya bumaba, magkakaroon po ng temporary presiding officer. Magpumula po sa baba yun. Tapos saka po bababa ang Vice Mayor, pagka may gusto po siyang bilhin, may gusto po siyang i-deliberate, at may gusto siyang imampahin na mga batas para siya po yung maging proponent. At ang Vice Mayor po, siya po yung nag-a-administer po ng mga pondo na inappropriate para sa Sangguniang Panglunsod. Para po siya department head, siya po yung nag-a-administer ng pondo na inilaan po para sa Sangguniang Panglunsod. Meron po siya mga pinapasulit ng mga tao, under Vice Mayor's Office, at meron din pong pati yung mga ibang pondo ng bawa ng mga konsihal ang bawa sa transportation. Meron po, mga expenses po pati sa capital outlay at personal services. So sa tingin ko, yun po yung pagkakaiba. Sa halimbawa po, hindi naman po sa, halimbawa naman po sa may nangyari hindi maganda sa mayor, ang pamalit po, Vice Mayor, hindi konsihal. So ayun po, marami po tayong natutunan doon. Ano? Ang isang follow-up question ko ako siya, halimbawa nirelinquish ni Vice Mayor yung kanyang pagiging presiding officer para po sa ikaliliwanag ng mga nanonood. Pwede na ba siyang bumoto doon kung may botohan? Oo. Kasi po, halimbawa, kaya nga bababa po yung Vice Mayor, siya po yung may papasang patas, siya po yung proponent. So, pagka may tumutol doon, magkakaroon na po ng botohan. So yung pong pansamantalang presiding officer, siya po ang mawawala ng... Opo, siya right. yung boboto lang kung tabla. Opo. Maraming pong salamat. Yan po, alam na alam kasi ikaw na ang maging apat na termino na konsihal. So, yun po. Follow-up question ko rin na konsihal. Meron na ba kayong magkakalito yung mag-promote natin yung kalaban? Meron na ba kayong alam na aspirante rin sa ano? 2060. Kasi kami, hindi namin alam kung sino aming iimbitahan eh. Dahil sa ngayon, parang sa aming page, parang kayo pa lang ang nag-iisang tatakbong Vice Mayor. Nung nire-research namin yung iba't ibang partido, laging mga ano eh, baka. Kayo lang yung ano eh, yung sure. Ayan, sure. Vice yan. Dito, ay baka ito. Panay mga baka. Opo nga. Ganun nga rin po yung ano po, nakikita ko po. Last January or February po ako nagdeklara. Direktor po ng partido na mag-standard well Vice Mayor. Sa kabilang partido po, may mga nababalita kaya lang, hindi pa rin po sila nag-direktora. Kaya sa ngayon po ay wala po po masasabi na pwede ko po makalabas sa susunod. Bago magtanong si Mama Rai, isa pa akong katanungan. Medyo madamot ako sa tanong. Nung pong naging Vice Mayor si Rico Alimagno, siya po ay opposition Vice Mayor. Di po ba? Si Doc Benji Del Rosario, noong 2007, kung tama memory ko, Vice Mayor din siya ng posisyon. Si Paul Jimenez kasi kahit posisyon parang hindi siya, parang independent kasi siya. No? Pero si Atty. Mel Nicolea, kakampi siya, at si then Vice Mayor, now Mayor Jun Jimenez, noong panahon po na ang Mayor ay ang inyong magulang, sila po ay kakampi. Sa inyong pong matagal na karanasan, pagmamasid sa pagpapatakbo ng ating lungsod o bayan, alin po ang mas nakakabuti sa bayan? Sa bayan po, hindi sa Mayor. Ha? Alin po ba ang mas nakakabuti sa bayan? Yung bang ang Mayor at Vice Mayor ay magkaiba ng partido? O yung Mayor o Vice Mayor ay pareho ng partido? O depende? Sa opinion ko po,
Kapag ang isang mayor po ay kilala niyo po, na magaling po, may malasakit talaga sa Kabuyaw, mas maganda maging vice mayor niya, ipapagtito niyo po. Matino, pagka honest, Oo. matino, mas maganda kakampi niya Yung vice mayor, para tuloy-tuloy po yung sinasabi niya ng mga programa. Pero pagka hindi naman po, mas maganda yung vice mayor, oposisyon. Konsihal, ang inyo po, kung inyo pong i-rate ang rate ng ating incumbent city mayor from the scale of 1 to 10, 10 being the highest, ano po ang rate na ibibigay niyo sa kanya at bakit? Salamat po. Gusto niyo itanong kung anong binigay na rate ng mga una natin. Hindi, mas maganda huwag niyo para may influensya. Hindi pa huti nila sir. 1 to 10, 10 being the highest. Sa akin po, 5. Hindi po play safe po yun. Ano? Siguro, meron lang po akong kasihan, kumparahan. Kasi po, naging mayor po yung tatay ko po at nanay ko po. Maraming kinumpara ko lang po. Yung performance po natin mga magulang sa kasalukuyan ng mayor po. So, sa oras na ito ay tayo nasa kalagitnaan ng ating programa. At ang ating pong SOP ay binibigyan na po natin ng pagkakataon na makapagtanong ang ating mga audience na naririto sa ating session hall ng Sangguniang Pangmusod. So, ang ating pong aspirante ngayon ay para sa Vice Mayor. So, pwede na po kayo magtanong sa mga naririto. Hello. Magandang gabi, Konsyel. Ako po si Sam, sa bahagi po ng mga manggagawa. Konsyel, tatanong ko lang po sa inyo, kung sakali po na kayo ay pala rin manalong Vice Mayor, ano po ang magagawa ninyong alternatibong solusyon sa issue ng labor-only contracting? Okay, so bago po sagutin ni Konsehal yun, dahil itong issue ng labor-only contracting ay lagi na itong naitatanong. Subalit, nabasa ko sa ating FB page, parang may iba't iba tayong pagkakaunawa kung ano ba yung labor-only contracting. Ang akala natin, kapag ikaw ay 5 months hindi na-renew, ang akala natin, yun yung labor-only contracting. So, para sa ikatututo natin, ang labor-only contracting ay dinefine ng Article 106 ng ating labor law. Ang ibig sabihin po noon ay merong subcontractor, pero yung nag-subcontract ay fake dummy. Ibig sabihin, may kakuntsaba siya doon sa main employer, isa-subcontract, para sa ganon, hindi siya maging regular. Okay? Ang isang issue niyan ay sa school, hindi mo pwedeng i-subcontract ang teacher kasi yung teacher ay primary niya yung school, ang primary function ng teacher. Pero sa isang jurisprudence na dinesisyonan ng ating Korte Suprema, yung mga janitorial services ay pwede talaga. Kasi hindi primary function ng school ang janitorial services. So, ang iniiwasan doon ng ating batas, yung mga fake. So, ang tanong po ninyo, kung sakaling siya ay maging Vice Mayor, ano ang ating kanyang magagawa para maiwasan yung tinatawag na labor-only contracting? Okay po. Tayo po ay may sinusunod na national na batas. Ano po? Hindi po masasaklawan ng batas ng lokal ng isang municipality ng isang municipality o ng isang lungsod ang national na batas. Maganda po ito yung manggaling mauna muna sa national. Paano po natin mapaparating to? Sa ating congressman. Sa pamamagitan ng ating congressman. Dito sa ating lokal po, maggawa na lang po tayo ng isang resolution na hihilingin sa ating congressman
para makarating po doon sa plenary at maging sa Senado na napakalaking issue po ng tungkol po dito sa labor only contracting. Ano po? Kung tutuusin talaga naman kung hindi po ako maayon dito sa ganito eh. Hindi po talaga maganda to. Kawawa po yung ating mga oring magkagawa po. Yung mga 5 months din, isa din po yun. After 5 months, hindi na po matutuloy. Ano po? Matatanggal na po. Mas maganda nga po. Hello. Yung isang kumpanya po, sino bang gugustuhin yung palit ng palit pa ng mga tao after 5 months? Siyempre mas maganda, dire-diretso. So para bago po natin itong batas kong ito, magparating po tayo sa ating mga kinatawan ng kada distrito ang mga issue tungkol sa labor audit contracting nang sa ganun mabago po yung ating national na batas. Kasi pinanghintulutan po ito ng ating national na batas eh. Kung wala po yun, hindi po pwede yun eh. So dapat baguhin na lang po natin ito. Ako yung humingi ng pasensya kung ito lang po yung masasabi ko po tungkol po dito sa issue ito po. Naintindihan po namin yun dahil masyadong technical po talaga yung tanong kaya in-explain ko muna dahil ayaw naman nating maging mga technical terms yung ating katanungan. Sa isang simpleng follow-up question na konsihal, dito sa ospital ng Kabuyao, may kinuwento si Atty. Lake na meron ng 6 years, 9 years na anong term nila doon? Job order. So, JO. So, paulit-ulit. So, dalawa lang ibig sabihin no, sa akin. Una, baka yung trabaho niya talaga ay primary functions. If that is the case, gawing regular. Second possibility, baka naman talagang hindi kailangan political patronage lang. Diba? Sa inyo pong palagay, ano po ang talagang nangyayari? Kasi yan sabi, sa katutak yung ano eh. Nung pong panahon ng inyong magulang, parang casual na noon ang ang lowest eh. Ngayon, ang request nila, sana maging casual kami. Kaya medyo nalito akong nabasa, gano'n, gusto yung casual lang. Yung pala, mas mataas na ngayon yung casual. So, paulit-ulit na gano'n. Halimbawa po, kayo ang vice mayor, bagamat siyempre, alam natin hindi ganong kapangyarihan ang vice mayor. Pero halimbawa, yung mayor ay kakampi nyo. Ano pong may papayo nyo kay mayor para maiwasan itong napakatagal ng job order employees sa ospital ng Kabuyao? JO. Nung ako po yung maling nanalo pong konsihan, doon ko rin po narinig lang yung JO eh. Dati po, wala po nun eh. Madami pong vacant position sa Kabuyao, sa ospital ng Kabuyao. Hindi na po sa ospital, kahit saan po dito sa departamento natin. Kinakailangan po naman po natin yun eh. Kasi ang nangyayari po, sa isang departamento, madaming vacant position, pag hindi po natin napunuan ito sa mga third quarter o fourth quarter po ng taon, ang ginagawa po sa pondong yon, magiging savings. I-re-realign po natin sa iba. So parang, sa tingin ko po, sa opinion ko lang po, yun po ang nangyayari na parang palamutin lang po yung mga vacant position, tapos hindi naman napupunuan. Pero, kung sinabi niya po, kung sakaling manalo po ako, na vice mayor at yung mayor ko po rin ang mananalo, sa pagkay ko po, pwede nating ibalik yung dating sinabi niyo nung aling pa sa aking mga magulang noong time na yun. Ba't hindi natin punuan kung yung mga qualified talaga, ilagay po natin sa position na yun. May mga nurse nga dyan eh. Casual pa rin eh. Meron pa nung time nung nagpa-therapy po kasi ako na, aksidente pa ako na, nagpa-therapy pa ako sa ospital ng Kabuyao. Yung dating ipinasok pa po ng aking mga magulang, hanggang yung ngayon po nato, tumatanong pa po kung ano yung salary grade niya. Salary grade 1 pa rin po hanggang ngayon. So, sa haba ng experience niya at pagtatrabaho doon, kawawa naman yung tao. So, ilagay natin yung sarili natin sa kanila. Bakit ba ako nandito? Nagkatsaga. Siyempre, gusto natin tumaas din yung ating pwesto. Magsagawa tayo ng mga pag-aaral at mga batas para mawala na po yung mga JO pinag-uusapan po natin ngayon. Maraming pong salamat. Sige po, ipagpatuloy po natin ang partisipasyon ng ating mga audience na naririto
sa mga gustong magtanong. Pagkakataon na po ito natin na tayo ay makapagtanong. Magandang gabi ho, Consihal Sani. Ito po ang aking katanungan na tinanong ko na rin doon kay Atty. Mel na tungkol po sa palengke natin. Kanya lang po ay wala po siya natanggalang datos kung gusto niya kukunin kung magkano po talaga. At sa pagkakataon kay Doc Becky, kanya lang po ay naubos naman po ang oras. Siguro naman hindi na mauubos ang oras ngayon. Ano po? Ano po ba talaga ang totoong nagasto sa palengke? At magkano po ba ang nautang dito sa pangatong pagkakataon? Siguro po ay baka masagot na. Wala po. Siguro yung tanong muna ay kung may utang ba muna talaga. Kasi po yung magkano ang utang, leading question na in-assume na may utang. Siguro ang itanong muna natin kung meron ba talagang inutang at kung meron man, saka tanong natin kung magkano. Kung may dalang datos din po, ay kaso kung wala rin siya yata. Pwede naman po, sir. Pwede raw. Naitanong din na po tayo na Pangilan po ako, pang-wala na po ako sa nag-ibisita niyo po sa programa po. Nung panahon po 2010 to 2013, ginawa ko yung palengke. Inulit ko po, wala po ako sa posisyon ng mga term pong yun, mga taon pong yun. Ang naging konsehal po natin ay si Konsehal Christian Aguilar, yung aking kapatid po. At bilang siya ibaguhan, nandun naman po ako, parang ikait po siya. At siya po, bilang kuya naman po ako, every time na may pinapasa po silang mga resolution at ordinansa, sinusumbong niya po sa akin, sinasabi niya po sa akin. Ano po? Tungkol sa palengke, naging interesado lang din po ako dyan dahil din po sa akin kapatid po, lagi pong nagsasabi sa akin kung, kuya, eto, nagpasa sila ng resolusyon tungkol sa palengke, gano'n. Kahit wala po akong dalang mga documents po dito, gusto ko lang po sana linawin kung ako'y may sasabihin mga amount na ginastos ko sa palengke, yung mga inutang po, ibabase ko po sa aking mga nakita at mga nabasa. Mga nabasa, mga resolusyon at saka ordinansa. So, hindi po katang-isip yung aking sasabihin po tungkol sa palengke. Ano po? Totoo po to, documented po. May mga, pwede mo tayo kumuha sa sangguniang pangtunsulin ng mga kopya. Unang-una po, 2011, bilang phase 1, yung papagawa ko yung palengke, nagkaroon po sila ng municipal ordinance. Supplemental budget po ito. Nagkakahalaga ng mga 58 million. Ano po? Niraround ko lang po. Yun po yung mga kulang-kulang 58 million. Bilang panimula na pondo na ilalaan para sa pagpapagawa ng palengke. Yun po yung una na nakita ko po. Pagkatapos po noon, kumuha sila ng mga proposal, pagkaaral, kung magkano pa magagastos. Nagpasila sila ng isang resolution naman po na nagnanais umutang po yung lungsod ng Kabuyao. 500 million po. So sa 500 million, 200 million po yung sa Kabuyao Retail Plaza. At yung 300 naman po, 300 million ay para sa other infrastructure projects. So huwag na po natin pakialaman sa 300. Doon na po tayo sa 200. Yun po yung ninanais ng ating munisipyo po noon, munisipyo pa lang po, Kabuyao noon, municipality pa lang po, na umutang po sa Land Bank of the Philippines. Tapos nga po ay madami pong supplemental budget po ng mga time na yun po. Nagkaroon sila ng municipal ordinance muli, supplemental budget, na yung ginawa nilang pag-aaral ay maglalaan sila ng pondo para sa retail plaza na nagkakahalaga naman po ng mga more or less po mga 190 million. Kung kaya nakapangyari na ma-release po yung loan, ginawa na lang po 200 para wala na pong putal. So, nakuha niyo po, mama na po. Tapos, nagkaroon po muli sila ng municipal ordinance. Ano po? Another supplemental budget ng mga, higit ko mo lang, mga 28 million. Natutuwa siya ba, ma'am? Bawal na ulitin yun. Bawal na ulitin. Panoorin na lang muli natin sa TV. Sige. Huwag na po. Hindi. Huwag na po. 28 million po. Another karagdagang budget. Pag sinabi supplemental budget, karagdagang budget po yun. Ordinance po to.
isang kautosan. Batas po yun. Permanent in nature. Ibig sabihin pag sinabing ordinance po. Pagka sa solusyon, Lahat po opinion na po yun. ng sinasabi niyong ordinansa ay pinagtibay po yan. Pinagtibay Opo. na. Ang lahat po ng aking sinasabi po ay base po sa aking mga nabasang resolusyon at ordinansa na ipinasa noong mga time pong yun. So hindi po ako chismis lamang po, narinig ko po sa iba. Kaya ako naman po nasubaybayan nyo dahil din po sa aking kapatid na si Jose Christian Aguilio na every time na ipinapasa, opposition po siya that time, ay binibigay po sa akin. Kaya tinutulungan ko po siya. Kaya nalalaman ko po lahat. Ano po? So, sinabi ko lang po yung mga malalaking amount po. Pero meron pa po mga maliliit daw. May mga 5 milyon, may 2 milyon, may 1 milyon na ipinasa para din po sa makituloy po yung paggawa po ng Kabuyaw Retail Plaza. Yun po. So, sige. Sa wakas, nasagot din yung tanong mo. Ano? So, magkano po yung kabubuang utang? Tapusin nyo lang ako po. 276. Tapusin nyo lang po. 276 more or less. Yung ating pong niloan po na 200 million para ilan po sa Kabuyaw Retail Plaza, payable in 10 years po yun. So, kung susumahin natin interest in 10 years, 67,500,000 po yun in 10 years. So, kung halimbawa kung ganito kalaki ang nagastos sa ating palengke, ito po ba talaga ay tumutugma sa ating palengke? Kung Ay- sa ito po ba talaga ay karapat-dapat na ganito ang gastos? Na nasa sa inyo na lang po yun. Kasi po nung time po ng ni Mayora po, ng nanay ko po, nais niya rin po ipagawa ng palengke. Hindi lamang po natuloy. Pero bilang ako po yung chairman din po ng appropriation that time po, meron na pong proposal po no, nasa 110 to 120 million po yung papagawang palengke. Ganon din po, 2-story din po. Kaya naging interesado lang po ako sa pagtutuos tungkol po niyan. Okay, sige po. Pwede na yung tayo magtanong. Good evening po. Sa ating ospital po ng Kabuyaw, kalimitan po kasi is ang gamot natin ay may bayad pa. Ngayon, baka po pwede na ibigay na lang ng libre at isa pa, yung mga laboratory test natin doon is mapababa man yung fee sa Professional fee. Ano po? Opo, professional fee. Tama. Kasi medyo malaki pa rin eh. Pati yung mga laboratory test, yung x-ray. Opo. Pwede po yun. Magsasagawa po tayo ng batas. Pero, alam niyo po, isa po doon sa mga programang pinag-aaralan po namin ng aming partido po. Ang magiging priority po ng aming partido po ay tungkol po sa kalusugan. Pangalawa po, at sa ating education po. Sa kalusugan, yung sinasabi po natin, gusto niyo pong mabawasan. Sa aming pag-aaral na ginagawa po, dahil lahat naman po namin ito sa pagka may nangangampanya po sa aming mga leaders, hindi lang po para mabawasan, para maging libre na po. Lalo na doon sa mahihirap po. Kasi, titingnan natin, susuriin natin mabuti. Susuriin po natin mabuti kung sino po natin. Sino? Hello po. Hello po. Ayan, nawawala. Susuriin po natin mabuti kung sino po yung dapat talagang bigyan ng libre po. Mayroon po tayong card na ibibigay. Naka-itemize po. Naka-itemize po doon kung ano po yung pwedeng libre po siya. Dapat Hello po, nawawala po. So yun po, pwede po tayo magsagawa ng batas po yun. Ang sinasabi ko nga po, sa aming partido po, hindi lang po para mabawasan ng presyo, babayaran hanggat malilibre po. Konsehal, pwede rin po bang matanggal doon yung palakasan system? Opo, yung palakasan po, sports po yun eh. Dapat lang po talaga mawala yun. Kahit na hindi lang po doon. Sa buong pamahalaan ng gobyerno po natin. Yung alam pa lang talaga palakasan, sports na po. May nagpapatanong po sa FB page natin na hindi ko lang po nalista yung pangalan kasi nag-lobat yung tab ko.
Konsehal, ano po ang magandang at hikain na pwede niyong iambag para lalong lumago ang kultura at kasaysayan ng bayan sa mga paaralan at komunidad? Yan po ay katatanong lang po dun sa ating FB page. Mga Filipino culture. Mga ganun. Kasi yung napapansin po siguro, pagdating po dito sa atin, nakakalimutan na po yung ating kasaysayan. So, ano po ang pwede niyong maiambag para po palaguin pa at ma-inform pa po yung mga tao tungkol po sa kung saan nagmula ang bayan ng Kabuyao, pero po sa kung saan talaga siya, yung bunga ng kabuko, yung ganyan. Bukod po doon, ano pa kung pwede na niyong iambag para mapalugo pa yung ating kasaysayan? Mas maganda po, buhay pa yung lola ko eh. Lagi po nagpapwede siya sa kasaysayan ng Kabuyao ko. Maganda po, magandang tayo ng isang lugar po. Parang museum po eh. Lahat po na po pwede nating iambag na para mapalagay doon, malaman natin ang history ng Kabuyao, ilagay po natin doon. So, sa tingin ko, ganoon lamang po yung aking nalalaman po sa ngayon. Ipagkanumin niyo po kung medyo kulang pa tungkol sa kultura po. Kasi para ko lang po doon, bakit po tinawag na Kabuyao Little Plaza sa Palengke? Bakit nga ba? Mahirap ng tanong na yun Hindi, kasi Sariling opinion lang po, hindi ko din po ganong alam po yan eh. Dati may asosasyon ng Lumang Palengke. Ano nga pa pangalan ng Lumang Palengke na asosasyon? Ngayon, pag nagpagawa po ng bago, Kabuyao Retail Plaza. So sa aking opinion naman po para iba na yung asosasyon. Pagdating ng bagong palengke, iba na ang asosasyon to. May tsapera na yung Tsapwera na yung mga dati. Sarili ko lang po opinion niya. opinion niya po yun. Hindi ko din po naman alam yan. Kasi marami ng kaibigan, especially yung mga naiwan sa El Sol, regarding kasi dati silang nasa loob ng palengke. And then narinig ko nga din niya, kaya daw nilipat na Little Plaza ay para po daw hindi na makabalik kung yung ayaw Manila doon sa dating mga nakapwesto sa Palengke. Kasi hindi nila ginawang pamilihan ng bayan ng Kabuyao o lusod ng Kabuyao para pero silang option na hindi may balik yung ibang hindi nila gusto. Hindi ko din po ako ganong sigurado yan. Meron namang ibang dating nandun sa Lumang Palengke at nasa Isol po ngayon na nandun po sa Kabuyao Retail Plaza. Meron naman pong hindi nakabalik, kagaya po yung sinabi ko kanina, marahil ay kakulangan sa puhunan. Yun ang po nakikita ko po, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi po, sir. Kung sakali po kayo ay mabigyan ng pagkakataon na malarig na manalo sa 2016 local election bilang Vice Mayor, ano po ang maiambag nyo sa mga negosyanteng maliliit? Kumpara sa negosyanteng malalaki na meron po silang puhunan. Yung po negosyanteng maliliit na kung saan ay nangungutang lang ng 5-6 para meron silang puhunan. Meron po ba kayo naiisip na proyekto para sa mga negosyanteng gusto magnegosyo, kaya lang wala po silang puhunan? Opo. Parang nabanggit ko niya rin po kanina yan. Ang example ko lamang po ay sa palengke. Pero pwede din naman tayo sa iba. Malaki po ang pondo nga po ng Kabuyao. Ang sinasabi nga po ay maglagay po tayo ng isang account sa ating annual budget na pautangin po yung magpahirap po, parang puhunan ang ating mga kababayan na nagnanais na magkaroon ng business ko. Nabanggit ko po kanina na kaysa manghirap po sa iba na mataas pa ang interest. Sa Kabuyao po, pagka yung ating pamahalaan na po magpapautang, sa palagay ko ay makakaantun po tayo sa ating iniisip na business. Yun po naisip ko. Pahiramin po ng pamahalang gobyerno ng Kabuyao ang mga nagnanais sa magkaroon ng business po. Okay, so one last
question? Isa na lang? Sige, kay Sir Ali. Magandang gabi po, Konsehal Sani. Ito po ay galing din sa FB, hindi po sa akin. Ipinatatanong lang. Gusto ko sanang maitanong last noong kay Doc Peggy, kaya lang inabot tayo sa oras. Ang tanong po ng isa nating kababayan, kung kayo po ay papalari na maging Vice Mayor, ngayon po kasi yung ating pamantasan ng Kabuyaw na ang author po nito ay walang iba kundi yung inyong ama. Na sa pagkakaalam niya, lahat daw po ng nagiging leader nito ay hindi taga-Kabuyaw. Kung kayo po ay papalaring maging Vice Mayor, ano po ang inyong magagawa? At isa po doon sa tanong niya, nangangahulugan ba raw yun na wala tayong tiwala sa ating mga kababayan? Kaya puro taga-ibang bayan ang ating nakukuha. At ang sabi pa niya roon, kung ganun din lang daw na taga-ibang bayan ang namumuno sa pamantasan, dapat tawagin pamantasan ng taga-ibang bayan. Maraming salamat po. Talagang mas maganda po kung sariling kababayan natin ang mamamahala po sa pamantasan ng Kabuyaw. Si Sir din, alam po niya yan. Isa po siya sa mga naging instrumento para matuloy po yung pamantasan ng Kabuyaw. Isa po siya sa naging instrumento po na katuwang po yung aking mga magulang, aking tatay po. Talagang napakaganda po kapag ang mamumuno po dyan ay taga-Kabuyaw. Kasi yung panunungkulan niya, kung siya yung magiging pangulo niya, kasama na dyan yung puso po pagmamalasakit po sa bayan. Ano po bang magagawa ng sanggunian? Pwede tayo magsagawa ng resolusyon, magpasa po ng resolusyon. Opinion naman po yun, no? Kung ipapatupad naman po ng ating mayor, na ito po yung gusto ng sanggunian na mamuno po sa ating pamantasan ng Kabuyaw. So, tingin ko po, yung po yung naisip ko ng solusyon po dyan. Konsehal, total nasa school na rin lang tayo. Ito po yung tanong ko. Kung sakali pong hindi naging handa ang DepEd Kabuyaw sa pagsisimula ng epekto ng K-12, halimbawa po, kinulang ng classrooms at teachers, ano po ang inyong maibumungkahi sa sanggunian o sa city mayor upang maresolba ang problema nito? Salamat po. Sa K-12 po, paano nga ba? Yung anak ko siguro alam yun eh. Kakulangan sa classrooms at teachers. Hindi ko pa po gano'n na pag-aaralan po mga bagay na yan. Pero napakaganda rin po katanungan yan. Siguro kung magkakaroon tayo ng part 2 na interview nito, kapag pwede masagot ko po ngayon yan. Pasensya na po ma'am, hindi ko gano'n masagot. Sa atin po kasing mga nanonood, yung mahahalal sa 2016, sila na po talaga ang magmamana ng problema ng epekto ng K-12 dahil yung po mga ibang private schools na member natin din dito, marami sa kanila ay hindi handa. Sa public schools, posibleng merong yung ibang school, yung mga bulo, pinuntahan natin, handa sila. Pero hindi natin alam kung gaano handa yung iba nating high schools. Sa isang banda naman, biglang maluwag naman ang pamantasan ng Kabuyaw dahil wala naman silang first year. So sa tingin ko, nakikita na natin doon ng solusyon. Maraming teacher sa pamantasan, walang load. Maraming room sa pamantasan, walang gagamit. Di ba? So doon ay nakikita na natin ang isang suggestion natin din. Kasi po tayo nag-suggest po si Sir Arnel Bencido na sa halip na tayo magtanong, pwede rin naman tayo magmungkahi ng solusyon. With that, siguro, Konsehal, dahil tayo ay time na, hihingi na po namin ang inyong panghuling closing message sa ating mga tagapagtangkilik. Muli po, ako po yung nagpapasalamat sa sama ka o sama ka. Pareho lang po yun. Nice po yun. Pasalamat po ako sa inyong organisasyon sa opportunity po ito na kami po yung makapagpakilala at sa taong bayan na kami kilalaning mabuti po. Salamat po sa inyo. Sana marami pang mga grupo na kagaya nyo nandun yung salitang sa mga makabayan, nandun yung salitang makabayan. Ibig sabihin nun, nagmamalasakit po. Sana po marami pong grupo na kagaya nyo po.
ang sumunod pa. Kanina po natanong niyo sa akin sa ano po yung tatakbuhin ko. Sinabi ko po na Vice Mayor po. Sa ngayon po, masasabi ko pong ako po yung pinakamalawak at pinakamahabang nanunungkulan bilang konsehal ng lungsod ng Cabuyao sa ngayon po. Malawak ang karanasan. Ako po ay nanggaling sa isang pamilyang masasabi ko pong nagmamalasakit sa Cabuyao. Sapagkat ako po ay nagmula sa isang matibay at matatag na puno. Ang puno pong ito ay sila Mayor Anila at Eto Cagilio. Sila po yung aking basihan. Sila po yung aking pamantayan. Kaya sinisigurado ko po sa inyo, hindi po ako maliligaw sa aking panunungkulan. Kaya sa inyo po lahat na nandito ngayon at sa lahat po ng mga kapanood ng programa niyo pong ito, diretso pong sasabihin sa inyo, hindi na po akong papatumpik-tumpik pa. Nais ko pong maging Vice Mayor ng lungsod. Hindi po kayo magsisisi sapagkat magiging isang mabuti po akong Vice Mayor ng Cabuyao. Maraming po salamat. Parinig na po natin ang ating aspirante sa pagka-Vice Mayor. May kakayanan ba siyang mag-level up from City Councilor to City Vice Mayor? Nasa atin po ang pagpapasya. Sa ngalan po ni Ms. Aracha na co-host, ako po ang inyong lingkod, si Dean Charlie Lavinia, na nagsasabing God bless the Philippines and God bless the City of Cabuyao. May kakayanan ba? Ang aspirante mo? Kilalanin Natin siya.